Alam ko na marami sa inyo ang hindi ako gusto. Bakit tayo magpapaututo sa kanya? Mas ka dyan. Anong formal interest na sabi mo? Alam ko na sa tingin ng iba, ako ang sumira sa isang tao na minahal. Sampalin ko sa publiko. Ngayon na. Isang pinuno na binigyan ninyo ng tiwala. I am now your enemy and you have to be... Alam ko na marami sa inyo ang hindi ako gusto. Bakit tayo magpapaututo sa kanya? Mas ka dyan. Anong formal interest na sabi mo? Alam ko na sa tingin ng iba, ako ang sumira sa isang tao na minahal. Sampalin ko sa publiko. Ngayon na. Isang pinuno na binigyan ninyo ng tiwala. I am now your enemy and you have to be out. Kaya hindi ako narito para makipagtalo. Hindi ako narito para ipilit ang sarili ko sa inyo. Narito ako dahil sa bayan ako. Ilang beses kong tinaya ang buhay ko para mapatunayan ko ang pagmamahal ko sa ating bansa. July 27, 2003, unang nakilala si Lieutenant Senior Grade Antonio Trillanes IV. Isa siya sa mga leader na mahigit 300 sundalo ng grupong Magdalo na sumugod sa Makati, pangyayaring tumatak sa kasaysayan at tinawag na Oakwood Mutiny. Ang hiling ko sa inyo ngayong oras na ito ay buksan nyo lang ang isipan ninyo. Hindi ko kayo pipiliting maniwala, pero gusto kong sabihin ito sa inyo. Baka sakaling magbukas ang isip mo. Dahil ang pagmamahal sa bayan, hindi mo pwedeng daanin sa kwentuhan, sa pagpapatawa, sa pagmumura. Madadaan mo ito sa katotohanan. Ito ang buong kwento ko. Noong 2016, nagsimula kaagad ang patayan. You have to shoot yourself. Kami noon sa Senado, sa oposisyon, iniisip namin saan ito nangyayari. Hinihinto ba ito? Kaso araw-araw, daan-daan ang namamatay. Naalarma kami dahil bilang miyembro ng Senado, ang katungkulan namin ay pumuna ng mga kamaian na nakikita natin sa ating lipunan. Naghain kami ng resolusyon na hindi po ito panggugulo. Ito po ay isang checks and balance ng ating sistema na para siguraduhin na walang maglalabis ng poder sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Si Sergeant Arturo Las Cañas ay isa sa mga leader ng Davao Death Squad. Nagmamatigas noon at dinidinay niya lahat ng mga paratang sa kanya. Namatay din ito sa Davao City. Your Honor, I think I'm not in a position to answer, Your Honor. During the investigation, lumabas po si Mr. Edgar Matubato. Siya ay isang original member ng Davao Death Squad simula pa noong 1989 o 1990 at kung saan dinitalye niya kung paano nagsimula yung Davao Death Squad, sino-sino yung mga pinuno nito, paano sila na-organisa, paano sila pumapatay hanggang nung umalis siya nung mga 2011 o 2012 dahil napagbintangan siya na siya ay pumatay sa isang personalidad. Dahil sa bintang na ito, si Edgar Matubato ay tumakas papuntang Maynila at nag-walk-in siya sa Department of Justice noong 2014. Bakit po nandito kayo? Para malaman ng taong bayan ang ginawa namin sa Davao City. Para mabigyan ng katarungan yung lahat, yung namatay ng mga inosente. Siya ay kinwestiyon ng NBI agents, tinitingnan kung totoo ang kanyang storya at dito na nga mas lumalim yung investigasyon. Yung lahat ng mga pinangalanan ni Mr. Matubato na mga miyembro ng Davao Death Squad, na mga miyembro rin ng Philippine National Police, ito ay pinatawag namin sa Senado. Itong si Sergeant Arturo Las Cañas, kinalaunan, siya ay umamin na totoo nga lahat ng mga sinabi ni Edgar Matubato at mas marami pa siyang sinabi tungkol sa Davao Death Squad. I would like to ask for an apology and understanding of what I have said because I'd like all the testimonies of Edgar Matubato against myself. Sila talaga ang nag-organisa ng Davao Death Squad under Mayor Rodrigo Duterte. At ang mga sinalaysay nila Edgar Matubato at Arturo Las Cañas ang mga naging basihan ng unang communication na naisampa sa International Criminal Court. Ito ay nung panahon na naging miyembro tayo ng ICC noong November of 2011 hanggang
March of 2019. Si Arturo Las Cañas, masasabi ko na meron siyang photographic memory. Kaya nung siya ay in-interview na ng ICC investigators, isang linggo siyang na cross-examine. Sinubukan talaga, balibalik ta rin yung kanyang testimonya, pero pare-parehas ang lumabas na mga detalye. Ilang mga specific cases ng murder ang isinama niya sa kanyang 186-page affidavit kung sino yung mga miyembro ng hit squad, sino yung nag-drive ng getaway vehicle, gamit na pagpatay, saan pinatay, dinala at nilibing. Ganun kadetalye ang kanyang affidavit. Kaya dahil dyan, siya naging star witness. Sa report ng The New York Times noong 2017, nasa kustodiya na raw ng ICC o International Criminal Court si Las Cañas na nagbibigay proteksyon sa mga testigo. Lalo na doon sa panahon na mayor si Duterte. Ngayon ko lang po sasabihin, meron pa pong isang hitman na nauna nang nagpunta sa ICC ng Witness Protection Program nila. Parehas ang sinabi nila. Kaya solid ang ebidensya po doon ng kaso ni Duterte. Nung presidenta na si Duterte, ang sinasabi ni Las Cañas, ando doon siya nung binuo yung transition from the Davao Death Squad to the National Death Squad. Yung template sa Davao, kung paano nila ginawa, ganun din ang gagawin. Meron silang reward system para maenganyong matay itong mga members ng Davao Death Squad. Bawat ulo may presyo. Small targets, 5,000, 10,000. Pagka malalaking mga targets, meron 50,000, 100,000 hanggang 300,000 dun sa isang pinapatay nila. Binibigyan sila ng picture, binibigyan sila ng address, binibigyan sila ng target, tapos pinupuntahan nila at pinapatay nila. Ina-assume nila Matobato at ni Las Cañas na kung ang sinabi sa kanila ay ito ay pusher or drug addict. Sa totoo lang, hindi nila alam kung ano yung sinusubo sa kanila. Nung binuo sila, ito ay paniniwala nila na sila ay nakakatulong sa lipunan, na nililinis nila yung mga dumi ng lipunan. Pero kinalaunan, namamotivate na sila doon sa reward. Kaya dahil sa tiwala nila kay Duterte, akala nila lahat ng yun ay totoo. Until napapaisip sila kung totoo ba talagang mga salot sa lipunan yung pinapatay? Kasi meron silang pinatay na isang pamilya. Mayroong mag-asawa, may buntis na babae, tapos may anak na bata. Kaya doon sila nagtatanong, ano ba itong nangyayari talaga? Lumabas ang sagot noong 2003, nung nakilala ni Mr. Las Cañas si Michael Yang, Sammy Uy, at Charlie Tan. Ito ay inendorso sa kanila ni Duterte na poproteksyonan nila. Nakita nila na itong mga Chinese drug lords na ito nag-i-import ng mga chemicals na pangbuo ng mga shabu. Ito ay nag-i-export papunta sa ibang bansa, ginagamit ito pang supply, pang benta. Ito ay rape ni then Captain Asierto at pinagpapatay nila yung mga Chinese chemists na nandoon. At meron pa silang inilabas na siyam na Chinese na galing din doon sa Shabu Laboratory na inutusan sila ni Duterte na patayin lahat. Mr. President, you ordered the killing of Mr. Alan C. along with the 10 other companions. That is not true. That is the job of the police. Lumalabas doon sa salaysay ni Arturo Las Cañas. Hindi alam ni Duterte na bago nila mapatay ay nakausap pa niya yung pinakang pinuno nung siyam na Chinese workers na si Alan C. na ang boss nila ay si Michael Yang at yung kanilang mga passport ay na kay Michael Yang. Another important observation, Mr. President, Alan C. said that his passport was taken by the operatives, while the 10 others, ang sabi po nila, hawak ng employer nila. And the employer was named as Michael Yang. What can you say about this? Nothing to do with it. Wala akong pakialam dyan. Yun na nga ang lumalabas na pinoproteksyonan na sikreto ni Duterte. Ang involvement niya sa isang drug lord sa Davao. Noong 2016, nung naging presidente, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, isa sa mga unang appointees niya ay si Michael Yang
bilang economic advisor. Kaya dito magtataka tayo, bakit isang Chinese citizen ay gagawing economic advisor ng isang presidente? Kinalauna nakita namin kung bakit niya ito ginawa para masabi niya sa buong bürokrasya, sa AFP, PNP, PDEA na protektado niya ito, tao niya ito, si Michael Yang. Noong 2017, ito na ngayon si Colonel Asierto. Siya yung Captain Asierto na nag-raid noong 2004 doon sa Shabu Laboratory sa Davao City. Binalikan niya itong kanyang asset na nagbigay sa kanya ng info tungkol doon sa Shabu Laboratory na yon at sinabi na si Michael Yang isa rin sa nasa likod doon sa Shabu Laboratory doon. So ibig sabihin, itong economic advisor ni Duterte, isang drug lord. Noong panahon na yon, hindi alam ni Colonel Asierto ang ugnayan ni Michael Yang at ni Duterte, kaya gumawa siya ng report. Nais niyang impormahan ang iba't ibang ahensya na ang malapit na advisor ni Duterte ay isang drug lord at baka hindi ito alam ni dating Pangulong Duterte. Kinalaunan, nung nalaman ni Duterte yung report ni Colonel Asierto, binaliktad niya. Nasangkot sa illegal na droga ang malapit na kaibigan ng Pangulo na si Presidential Economic Advisor Michael Yang. Tinukoy ni Asierto si Yang at isang Alan Lip na nasa likod ng nadiskubre nilang malaking Shabu Laboratory sa Davao noong 2004. Sabihin mo yung Michael Yang lalabas ni Asierto. Hindi yan totoo. Humingi ng tulong si Asierto sa isang religious group dahil may plano umanong ipaligpit siya sa halagang 15 milyong piso. Si Colonel Asierto ngayon ang pinagbintangan na isang drug lord at siya ay pinapapatay sa publiko. Sa takot ni Colonel Asierto, siya ay nagtago hanggang ngayon. Siya na rin ay isa sa mga titistigo sa International Criminal Court. Sa madaling salita, habang pinapamuka ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pagpatay sa iba't ibang pushers, dealers, yung mga Chinese chemists na galing sa ibang triad na nasa loob ng kulungan, na ito ay naisalaysay dun sa Quad Committee hearings. Nasa likod pala nito ay i-import nila ang mga shabu sa pamamagitan ni Michael Yang, Charlie Tan at Sammy Huy. Ito ay dinadaan sa customs para makontrol nila ang supply galing sa ibang bansa. Merong isang beses yung sa magnetic lifters, nakita na mismo ng mga K9 positive na merong shabu, pero at binabaliwala ni Duterte at ina-arbor kung sino man. They were assuming that for those metal magnetic content, so the borehole, there was nothing there. It was pure speculation. Ayon sa PDEA, naabutan nilang butas at walang laman ng lifters dahil naipusulit na ang droga palabas ng warehouse. Kaya ni isang drug lord ay walang nakasuhan dun sa mga tone-toneladang mga na-import na shabu. Ang nagpapasilitate nito lahat, una-una si Pulong Duterte, ang kanyang son-in-law na si Juan Scarpio, ang Customs Commissioner Nicanor Faeldon, at iba pang mga personalidad na nakadikit kay Duterte mismo. Anong nangyari ngayon? Ang mga hindi kasama dun sa kanyang sindikato, ito yung mga pinapatay. Kaya akala nung mga kababayan natin na talagang may nangyayaring patayan ng mga involved sa illegal drugs. Hindi totoo ang war on drugs. Ito ay ginawa lang ni Duterte para panglihis dun sa intention niya na i-monopolize or i-control ang drug trade dito sa bansa. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks. Will the former president be okay that if we draft the waiver now instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko sa publiko. Hindi, wala naman. Hindi, ngayon na. Lulo, malakas. Isa sa na-discover namin na mga impormasyon, ito ay naibigay sa akin noong 2016 ay yung bank accounts ni
Duterte at ng kanyang pamilya. At ang nilalaman nito ay nakakagulat. Nakita namin na daang-daang milyon ang pumapasok sa mga accounts ni Duterte. Joint account si Sara Duterte at si Pangulong Duterte. Every 6 months, may pumapasok na dividendo galing kay Sammy Uy papunta sa accounts ni Duterte, ni Sara, Baste, Puno at Hanilet. Lahat ito tumototal ng 40 to 55 million every 6 months. Buong pamilya ng Duterte ay kumikita sa illegal drugs. Dahil sa impeachment case ni Sara Duterte, ang mga bank accounts na ito ay lalabas at makikita ninyo na si Sammy Uy ay nagbibigay ng pera kay Sara Duterte at buong pamilyang Duterte. Ang buong paniniwala natin na si Duterte ang pinakang galit sa illegal na droga. Pero ang katotohanan, siya pala ang may pinakamalaking drug cartel dito sa Pilipinas. Ito pong mga impormasyon na to ay nakalap namin. Hindi po ito gawa-gawa at nakita natin ito ay nasuportahan ng kaso mismo ng International Criminal Court. Hindi magsisimula ang kaso ng ICC kung yan po ay gawa-gawa lang. Napakagagaling po ng mga investigador dyan. Hindi ka pwedeng gumawa-gawa lang ng kwento dyan. Hindi lang droga ang kinasangkutan ng sindikato ni Duterte. Nandiyan na yung Farmally at yung iba't ibang pinagkakitaan nung COVID. Isama na rito yung Sinovac na vaccine na tinubuan nila ng 2,000 piso bawat isang vial at umorder sila ng 50 million vials. Sa madaling salita, 100 billion pesos ang kinita sa isang transaksyon na ito. Ito rin ang dahilan kung bakit pinigilan nila ang pagpasok ng Pfizer at Moderna at inuna nila yung pinakamahinang klaseng vaccine para sa mga Pilipino. Nandiyan na rin yung mga mass personal protective equipment, yung face shield, yung mga ventilators, yung mga rapid tests, yung RT-PCR at iba pang mga gamit nun. Yung inaakala ninyo na natulungan kayo noong panahon ng pandemic, ang totoo nito ay pinagkakitaan pa tayo. Ang sindikato ni Duterte rin ang nagpasok ng mga pogo sa Pilipinas. Itong pogo ay naging pugad ng iba't ibang krimen. Human trafficking, cyber pornography, money laundering at iba pa. Na-discover na dito sa mga Quadcom hearings na lumabas yung mga pangalan nila Alice Guo at iba pa. Makikita natin dito si Michael Yang ay kasama sa Farmally, kasama rin siya sa Pogo at kasama siya sa drug cartel. Sa makatuwid, ang pinaglingkuran ni Duterte ay hindi Pilipino, hindi kayo, kung hindi si Michael Yang ng China. Sa mga nagsasabi na ang lahat ng mga nangyaring ito ay isang political na away between Marcos at Duterte. 2017 pa lang ay final ko na ang kaso. Wala pa po sa pwesto si President Marcos. Halos 8 taon na inimbestigahan ito ng ICC. Nabunga lang ito ngayong panahon na presidente si President Marcos. Hindi po ito panggigipit kay Duterte, kundi isa po itong katunayan na mayroong hustisya sa mundo. Kaya patuloy ko pa rin itataya ang buhay ko para sa inyo. Dahil alam ko, punong-puno tayo ng pangarap na gusto nating magbago ang bansa natin. Kaso nga lang walang tumatayo, walang nakikipaglaban, at walang totoong nagmamahal. Masakit man tanggapin, Pilipino tayo, pero binababoy tayo. Kaya ako ito pinaglaban. Na kahit itaya ko ang buhay ko, hindi ko tatalikuran ang pinangako ko sa inyo.